kasiyahan. Pag-ibig ng Diyos ay nais maranasan. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y mananalig. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y magtitiwala. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya ka lalapit. Sa Diyos walang imposible. Nais mo ba ng buhay na mapayapa? Ang landas mo ay nais mong itama. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y mananalig. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y magtitiwala. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya ka lalapit. Sa Diyos walang imposible. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y mananalig. Sa Diyos Good morning. Isang mapagpalang umaga po sa lahat ng ating pong mga kapatid na ngayon po ay nakasubaybay sa ating programa. Salamat sa Diyos sapagkat muli ay binigyan tayo ng isang napakagandang panahon matapos po ang isang napakatinding bagyo na ating pong pinagdaanan kahapon. Ngayon po naman ay sumikat na ang haring araw, kaya isang mapagpalang umaga po sa lahat ng ating mga kapatid Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa iba't ibang panig ng mundong ito. Hallelujah! Muli po, naririto ang programa ng Sa Diyos Walang Imposible. Praise God! Samahan po ninyong muli ang lingkod ng Panginoon, Pastor Manny A. Dalena, sa loob po ng isang oras na ating pong pagbubulay-bulay ng kanyang mga salita. Hallelujah! ka na ba sa problema mong dinadala? Nais mo ba ng buhay na mapayapa? Ang landas mo ay nais. Praise the Lord! Grabe, ang nangyari po kahapon mga kapatid, kaya po wala po tayong broadcast kahapon ay dahil po sa napakalakas na bagyo kahapon at kami po ay nawalan ng kuryente dahil may mga bumagsak po na mga puno dito sa aming subdivision at tinamaan po yung kawad ng Meralco, kaya nawalan po kami ng power supply. Hallelujah! Praise God! Sa Diyos walang. Kaya yung ating mga kapatid na inabot ng baha dyan sa Bacoor, Cavite, sana po ay naging maaliwalas na po ngayon ang inyo pong buhay, ang inyo pong sambayanan. Ano po, praise God, at nawala na po yung mga baha dyan. Nakapaglimas na po ba kayo? Praise God, dyan po sa may ligas. Hanap mo ba ang tunay na kasiyahan? Pag-ibig ng Diyos ay nais maranasan. So magandang umaga po sa lahat ng ating mga kapatid. Kay Lisa Villarico, ang ating kapatid mula po rito sa Las Piñas na nakikinig at nanonood po ngayon sa ating pong programa. Good morning po, Sister Lisa. At ganun din po sa inyong buong pamilya. Ganun din po mula po sa bansang Canada. Batiin po natin ito pong mag-asawang ito na talaga namang suking-suki na natin at talaga namang pong napaka-loyal po sa gawain ng Panginoon, ang mag-asawang Brother Israel Quinto at Sister Marilu Quinto.
Isang mapagpalang umaga at gayon din po sa inyong anak na si Chelsea at sa inyo pong bunso na si Teddy, ang inyo pong alagang aso. Praise God, hallelujah. At mula naman po sa Dasmariñas, Cavite, good morning Sister Annalisa Moreno de las Reyes. Inabot pa kayo ng baha diyan, Sister Annalisa? At ganun din po sa iyong buong pamilya riyan na kasama ninyo sa loob ng inyong tahanan, ha? Praise God, hallelujah. Purihin ng Diyos. At ganun din po sa ating kapatid na Sister Elizabeth Ramirez at Brother Ray Ramirez from Montreal, Canada. Isang mapagpalang gabi po. Okay na okay po kami ngayon dito, mga kapatid. Salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa programang ito. Praise God. Nawa ang mga biyaya at pagpapala ng Diyos ay dumaloy sa inyong tahanan at sa inyong buong pamilya, Sister Beth and Brother Ray Ramirez. Isang mapagpalang umaga rin po kay Sister Ningning Moreno Ragasa at sa kanyang asawa na si Brother Francis Ragasa at sa kanyang mga apo na sina Goten, Goku at Gohan at kay Prishan. Hallelujah! Nalig sa Diyos walang imposible. Kung sa Kanya'y magtitiwala sa Diyos. At narito na ang ating kapatid na talaga namang inabot ng hanggang dibdib na baha sa kanilang lugar kay Brother Lloyd Nebres na ngayon ay bumabati sa atin ng good morning sa kabila ng kanilang sinapit doon na baha ay good morning pa rin sa kanya, Pastor Manny, and to our brothers and sisters, praise and God and thank God for the sunshine again. Hallelujah. Good morning din po Brother Lloyd at kay Sister Aida at sa inyong pamilya na kasama dyan kina Lloyda, Adrian, Leiza at EJ. Okay, buti naman at walang baha dyan sa Dasmariñas. Mataas daw ang lugar ng Dasma. Hanap mo ba'y kagalingan sa karamdaman? Pagod ka na ba sa problema mong dinadala? Gising-gising na po mga kapatid. Yung iba nating mga kapatid, tutok na po sa ating pong programa. Malaga po ang ating pag-usapan ngayon. Ang ating pag-usapan ay tungkol po sa mga problema ang ating pinagdadaanan. Hallelujah! Ang pamagat po ng mensahe natin ngayon, ang layunin ng Diyos sa problema sa ating buhay. Praise God! Na mayroon pong tinatawag na hashtag na kaya mo yan, kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Good morning kay Sister Cecil Kalinawan. Mula po sa San Nicolas, Bacoor, Cavite. Good morning Sister Cecilia Kalinawan at sa iyong buong pamilya, ha? Sa iyong anak. Imposible. Nais mo ba na ikaw ay pagpalain? Biyaya ng Diyos na daloy ng lubos-lubos. Hanap mo ba ang tunay na kasiyahan? Pag-ibig ng Diyos ay nais maranasan. Sabay-sabay po tayo! Sa Diyos walang imposible. Kung sa Kanya'y mananalig, sa Diyos walang imposible. Amen! Kung sa Kanya'y magtitiwala, Nothing is sa impossible with Diyos God. walang imposible. Kung sa Kanya talalapit, Inawit po ng ating butihing Pastor Tony Rodeo. imposible. Tangkilikin po natin ang mga awitin ni Pastor Tony. Praise God, hallelujah. Ang mga awitin ni Pastor Tony ay inyo pong mapapakinggan at mapapanood po sa YouTube channel niya po. Type nyo lang po ang Tony Rodeo. Ang buhay na mapayapa, ang landas mo ay nais. Alright, mayroon tayong birthday celebrant ngayon. Ang anak po ni Brother Bob Yuson Atendido na si NK Atendido. Happy birthday, NK!
Purihin ang Diyos sa iyong kaarawan. Narito ang isang awitin na para sa iyo. Happy na birthday pa! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, and the sun burning tonight. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, and the sun burn tonight. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, and the sun burn tonight. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Praise the Lord! Purihin ang Panginoon Diyos. Happy birthday, Brother NK! So, tayo po'y dadako sa pangbungad na panalangin, mga kapatid. At atin na rin pong isama sa panalangin ng ating kapatid na nagdiwang ng kanyang kaarawan. Ano man po ngayon ang ating mga ginagawa ay saglit po natin munang hintuan at tayo po ay sama-samang dudulog at lalapit sa Diyos na buhay. There is healing in your name. There is salvation in your name. There is a victory. Glorify your name, Lord Jesus. In your name. Aming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, ngayon pong umaga muli sama-sama po kaming nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong dakilang pangalan. Una sa lahat, Panginoon, sa iginawad at ibigay niyo sa aming proteksyon sa nagdaang bagyo, Panginoon Diyos, na amin pong naranasan kahapon. Salamat sapagkat sa kabila, Panginoon, ng hagupit ng matinding bagyong ito ay naririto po kaming lahat, Panginoon, na nanatiling buhay, na naglilingkod sa iyo, Panginoon Diyos, upang muli ay magbigay sa iyo ng kaluwalhatian, papuri, at muli maitaas po namin ng iyong dakilang pangalan. Salamat, Panginoon, sapagkat sa araw na ito muli ay amin pong mararanasan ang iyong kapangyarihan sa aming buhay. Ngayong umagang ito, Ama, itinataas po namin sa iyo ang aming kapatid na si Brother NK na nagdaraos ng kanyang kaarawan. Pagpalain po ninyo siya ng marami pang kaarawan, marami pang taon sa kanyang buhay at marami pang kalusugan, Ama. At patuloy, O Diyos, na siya ay iyong lapatan ng mas marami pang kaalaman at karunungan upang sa ganun, Panginoon, ay magamit na niya ito, Panginoon, sa ikatitibay at ikatatatag ng kanyang buhay pananampalataya. At sa araw na ito muli, O Diyos, ay aming hinihiling ang iyong banal na Espiritu ang sa amin ay patuloy na gumabay at magturo sa katotohanan ng iyong mga salita. Pangunahan po ninyo kami, Panginoon Diyos, at hayaan po ninyo muli ay amin pong lubos na maunawaan ang mga mensahe at kapahayagan na magbibigay sa amin ng patuloy na pag-unlad at paglago ng amin pong buhay pananampalataya at buhay Kristiyano. Maging bukas at maging malaya ang aming puso at mga isipan, Panginoon Diyos, upang sa gayon ay tumimo ng malalim ang iyong mga salita sa aming buhay. Sa gayon, maranasan namin ang taglay na kapangyarihan nito sa aming buhay, sapagkat ang salita mo ay hindi dumarating sa isang simpleng salita, kung hindi
Ito ay nagtataglay ng kapangyarihan at sinusundan ng mga tanda, himala at kababalaghan. Kaya naman ang iyong lingkod ay muli nagpapasakop sa iyong banal na kapangyarihan. Ikaw ang Diyos na magsalita sa akin, gamitin po lamang ninyo akong instrumento at daluyan ng iyong pagpapala. Ako ay nagpapakumbaba, O Diyos, na nagpapasakop at nagsusumamo, Panginoon, na lapatan po ninyo ng kalaman at karunungan ng aking mga labi upang sa gayon, Panginoon, ay maihayag ko ang iyong salita ng naaayon lamang sa iyong kalooban. Salamat po, Ama, ngayong umagang ito. Minsan pa muli ay amin pong maingat na ibinibigay sa iyo at ibinabalik ang lahat ng mga papuri. Pasasalamat sa tanging pangalan lamang po ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen and Amen. Hallelujah. Good morning kay Sister Lily Pangilinan. Isang mapagpalang umaga sa inyo, Sister Lily, at kay Brother Albic Pangilinan at sa inyo pong anak, nakasama dyan sa inyong tahanan. Tulong na inaasahay, di natagpuan. Ako'y nagdurusa. Alright, ganda po natin ang ating mga kagamitan sa pag-aaral at pagsasaliksik ng kanyang mga salita, ang ating pong mga Bible, ang mga lapis at papel na inyo pong pagsusulatan ng ating mga mapag-aaralan. Praise God, napaka-importante po na ito po ay atin pong itinatala at isinusulat upang sa ganyan, mga kapatid, ay atin po itong nababalik-balikan at atin po itong napag-aaralan. Gaya po ng sinabi ni San Pablo, mga kapatid, na wag po tayong basta-basta maniniwala sa mga sinasabi ng mga mangangaral, kundi ito po ay atin pong pag-aralang muli. Kumbaga ay saliksikin natin ang Biblia. Praise God. Kung totoo ba at may katotohanan ba ang mga ipinapahayag ng mga lingkod ng Panginoon. Praise God. Kinailangan i-double check po natin, no? Praise the Lord. Yan po ang aming ipinapayo sa inyo, mga kapatid. Hallelujah. At ganun din naman, mga kapatid, wag po ninyong kalilimutang makipag-engage sa akin po, makipagtalakayan. Pwede po ninyong sabihin kung ano man ang inyong nais na sabihin, ilagay nyo lamang po sa comment section. At ganun din po, kung meron kayong mga nais ipagpasalamat sa Diyos, babasahin po natin yan. Praise God, na mga biyaya at pagpapala na inyo pong naranasan sa Panginoon Diyos. Hallelujah! Yan po ay atin pong ipagsisigawan sa programang ito upang muli mabigyan ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos na buhay. At huwag po ninyong kalilimutang mag-host ng watch party. I-share ang programang ito sa inyong mga FB friends, sa inyong pong mga kamag-anak, sa inyong pong mga katrabaho, kalugar, o kung sino man po ang nais po ninyong ibabahagian. Sa gayon po ay kayo po ay nakapaglilingkod na rin po sa ating pong Panginoon. At ang mahalaga at higit na importante sa lahat, mga kapatid, yung pong inyong tatanggapin ngayon, yung pong inyong maririnig, yung pong inyong matututunan, yung pong ating pag-aaralan, ito po ay ating i-apply at ipamuhay po natin nang sa gayon po naman, mga kapatid, ay makinabang po tayo sa ating pong pinag-aaralan. Hindi po mawalan ng saysay, hindi po mawalan ng kabuluhan ang anumang ating pagpapagal, gaya ng sinasabi ng unang Korinto, Kapitulo 15, talatay 58. Amen? Praise God, hallelujah, purihin ang Panginoon Diyos. So gaya po ng sinabi ko, mga kapatid, ang ating pong mensahe ngayon, ang ating pong pag-aaral ngayon, ay pinamagatan po natin ang layunin ng Diyos, no? Ang layunin ng problema, ang layunin ng Diyos sa problema sa ating buhay. Praise God, hallelujah. Okay? Na may hashtag po, kaya mo yan, kapatid. So yan po ang ating pong pag-aaralan ngayong umagang ito. Hallelujah! Okay, good
good evening kay Sister Memia Tupas Tapulaw ng Canada. Praise God. Marahil nasa Alberta, Canada ito sila Sister Memia, no? Praise God. Good evening dyan sa inyo sa Canada, Sister Memia. At ganun din po sa iyong mga kasama dyan na kina Diana at kay JR Kalikdan at sa iyong mga apo. At batiin na rin natin ang better half ni Sister Memia kay Brother Max Tapulaw na naka-LDR, long distance relationship kay Sister Memia sapagkat si Brother Max ay nasa Pilipinas. Purihin ang Panginoon. Good morning, Brother Max. At sa iyong mga kasama dyan sa iyong tahanan, na praise God, kina Mark, kina Diane Lee, at kay Daryl at Russell, at sa iyong mga apo. Praise the Lord. Hallelujah. Marahil yung iba kaya hindi pa nakatutok para wala pang kuryente sa kanila. Tulad ng aking pong anak na nasa General Trias, wala pa rin hanggang ngayon silang kuryente. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang Diyos. So, ngayon po, dako po tayo sa ating pong pag-aaral, mga kapatid. Sentro na po natin ang ating isipan, ang ating puso sa kanyang mga salita. Ang layunin ng Diyos sa ating problema sa buhay po natin, sa ating pong buhay, ha? Okay? Praise God. Tandaan po natin that problems, pakinggan po ninyo ito, problems are inevitable. No? Ito pong mga problemang ito, mga kapatid, ay hindi po natin pwedeng iwasan. Whether you like it or not, it will come. Darating at darating ito sa buhay natin dahil bahagi na ito ng pang-araw-araw na buhay. Ang problema po ay isang universidad o isang paaralan na kailangan nating pasukan upang tayo ay matuto at maging ganap. Tulad po ng isang tunay na eskwelahan kung saan tayo po ay gumugugol ng napakaraming taon. Gumugugol tayo ng salapi at panahon para lamang may matutunan at makapagtapos sa gayoy maging isang ganap na mamamayan na may pinag-aralan, ay gayon din naman sa ating buhay Kristiyano ay kinakailangan pumasok tayo sa paaralan ng pagsubok at problema upang maging ganap at matuto tayo bilang mamamayan ng langit. At kung minsan, mga kapatid, ay di natin nakikita ang tunay na layunin ng problema sa ating buhay. Tandaan mo, ang buhay ay isang serye ng mga pagkakataon sa paglutas ng problema. Ang mga problemang ating kinahaharap, mga kapatid, no po, ay maaring talunin tayo, pabagsakin tayo, o maaring ito ay magbigay sa atin ng pag-unlad, paglago at pagtatag. Depende sa kung paano tayo tumutugon sa mga problema. Isang bagay lamang po ang nakalulungkot, mga kapatid, karamihan sa atin, mga tao, ay nabibigo tayong makita kung paano nais ng Diyos na gamitin ang mga problema para sa ikabubuti ng ating buhay. Minsan hindi maganda ang reaksyon natin at talaga namang galit na galit tayo at kinamumuhian natin ang mga problema kaysa huminto at pag-isipan kung anong benepisyo ang maaring dalhin nito sa atin. Kaya nga sinabi po ng Roma 8:28, talata po ay 28 hanggang 29, ganito po ang mababasa po natin. And we know that God causes all things to work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. And then verse 29, for those whom He foreknew, He also predestined to become conformed to the image of His Son. Yan po ang sinasabi po rito sa Roma 8:28 hanggang 29. Mamaya po babalikan ko po itong Romans chapter 8 verse 28 at 29
At sasabihin ko po sa inyo ang bawat detalye ng ibig sabihin po nitong Romans 8:28-29. Ano? Praise God. Yan po ay abangan po ninyo sa bandang dulo po mga kapatid dahil maganda po ang ibig pong sabihin yan at maintindihan at maunawaan po ninyo ito pong mga talatang ito sa aklat po ng Roma 8:28 at 29. Samantala po ay balikan po natin ano po ito pong layunin, no? Kasi meron pong sapat na layunin ang Diyos sa mga problemang pinapapasukan po natin. Pinapapasukan po sa atin. O yung pong pinapasukan po natin. Meron pong layunin ang Diyos. Okay, praise the Lord. So, iisa-isahin ko po sa inyo ang layunin. No? Ano-ano ba ang layunin ng Diyos sa likod ng mga problemang pinagdadaanan po natin? Okay? Kasi nga po mga kapatid, itong problema, gaya po na sinabi ko, hindi po tayo makaiiwas diyan. Okay? Naalala ko po tuloy yung isang kapatid na talaga namang sinabi po sa akin, Pastor, ano ba, hindi na ba ako titigilan ng mga problemang ito? Kabi-kabila na ang mga problema ko. Halos wala na akong pahinga sa problemang pinagdadaanan ko. Sabi ko, kapatid, ano ang gusto mo? Praise God, sabi ko sa kanya, yung makaranas ka ng problema o yung mapahinga ka sa problema? Kasi sabi ko sa kanya, para mapahinga ka sa problema, ang kailangan ay wala ka na sa mundong ito. Dahil bahagi ng problema, bahagi ng pang-araw-araw na buhay ang problema. Okay, naintindihan yung ibig kong sabihin, no? Para ikaw ay mapahinga sa problema, kailangang ikaw ay wala na sa mundong ito. Ibig sabihin na mahinga ka ng tuluyan. Kaya sabi ko sa inyo, anong gusto mo ngayon? Mapahinga o makaranas ng mga problema? Kasi pag ikay nakakaranas ng problema, nangangahulugan lamang buhay ka pa. So, naintindihan niya ibig ko sabihin. Sabi ko sa kanya, kapatid, no? Ang pagkakaiba lang, no, ng problema natin ngayon nung hindi pa natin kilala ang Panginoon, sa ngayon ang problema natin kahit na yan ay sunod-sunod at kahit na yan ay marami, hindi ka na nag-iisa. Katulong mo na, kasama mo na ang Panginoong Diyos. Hallelujah. So naintindihan niya po. Kaya sinabi niya, praise the Lord. Hallelujah. Tingnan po ninyo. 'Di ba si Job? No? Anong sinabi niya, mga kapatid, sa kanyang mga pinagdaanan? So ito po ang ating pong tatalakayin ngayong umagang ito. Unang layunin mga kapatid, pakilista po ninyo, pakisulat po ninyo. Ang unang layunin ng Diyos sa mga problemang ating pinagdadaanan, gumagamit ang Diyos ng mga problema upang ituwid tayo. Itama tayo mga kapatid. Ituwid. No? Minsan kasi ang Diyos ay dapat na magsindi ng apoy sa ilalim upang makagalaw ka. Makakilos tayo. Ang mga problema ay madalas na ituro sa atin ng isang bagong direksyon. At udyukan tayo. Iudyok sa atin na magbago. Amen? Sinusubukan ng Diyos na makuha ang ating pansin. Yung pong ating pong, kumbaga, yung attention po natin. Minsan, nangangailangan ng isang masakit na sitwasyon upang baguhin natin ang ating mga paraan. Dahil kung hindi pa tayo dadaan sa mga ganito, ay hindi po natin makikita ang realidad ng buhay. Hindi pa natin magagawang magbago. Kaya nga 'di ba sinabi roon sa Proverbs 20 verse 30, Kawikaan kapitulo 20:30, ang mga latay na sumasakit ay lumilihis ng kasamaan. Lumilihis. Yung mga latay, yung mga sakit na pinagdadaanan po natin, itinutuwid ang ating daan at ang mga hampas ay dinaramdam sa mga pinakaloob ng bahagi ng tiyan. Hallelujah! May mga ganyang pagkakataon mga kapatid na para baguhin ang isang tao, para ituwid ang isang tao,
ay kinakailangang mangyari po ang ganitong bagay. Ituwid ang ating pong buhay. Ituwid ang ating pong pamamaraan o anumang bagay na nais itama ng Diyos sa atin. Nang tayo ay mayroong matutunan sa mga leksyon na pinagdadaanan po natin. Yan po, mga kapatid, ang layunin, ang unang layunin ng problema sa ating buhay. Kaya nga may mga pagkakataon na may mga tao na praise God na dumarating sa matinding pagkakasakit, no? At kung hindi pa sila darating sa mga ganon, 'di ba? Hindi pa sila magbabago, hindi pa nila itutuwid. Nakita nyo naman, 'di ba? Paghampas ng bagyo sa atin, ang dami kaagad na nanalangin sa Diyos. 'Di ba? Ang daming pumansin sa Diyos. Kabi-kabila, bawat pag-scroll mo ng Facebook mo, puro dasal ang sinasabi ng napakaraming ng mga nag-post sa Facebook. Natawag bigla ang pansin ng Diyos. Nakita niyo mga kapatid? Yan ang layunin. Pero kailangan ba yon para magbago pa tayo? Bakit hindi na natin baguhin pa ang ating sarili agad? Huwag na tayong kailangan dumaan pa, pero talagang dadaan tayo sa mga ganitong problema para lamang itama ka ng Diyos. Ituwid tayo ng Diyos. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Amen? Ikalawa na layunin, mga kapatid, gumagamit ang Diyos ng mga problema upang siyasatin tayo. Yes. Hallelujah. Siyasatin, suriin tayo. Para yang isang tulad ng tsaa, yung tibag, mga kapatid, no? Kung nais mong malaman kung ano yung nasa loob ng tsaa, ihuhulog mo lang ito sa mainit na tubig. Tama po ba? Okay? Amen? Para malaman mo kung ano lang ang laman noon. Dahil hindi mo yan malalaman kung ano ang laman unless na ihulog mo doon sa mainit na tubig. Dahil ang tsaa po, may iba't ibang variants po yan, may iba't ibang flavor po yan. So kung hindi mo yan, kung aamoy mo lang yan, ito lemon ito, ito mint ito, ito natural ito. Praise God, no? Hallelujah. At ako po ay mayroong iniinom na kape, no? Yung kape na pinadala ng aking may bahay. Ang kapeng ito ay nakatibag din po. Praise God. So, hindi mo malalaman kung ano ang lasa noon hanggat hindi mo ito inihuhulog sa mainit na tubig. So, ganun din po mga kapatid, ang ating pong buhay. Nasubukan na ba ng Diyos ang iyong pananampalataya sa isang problema? Ano ang itinuturo sa iyo ng problema tungkol sa iyo? Sabi nga ng Santiago 1, talata ay 2 at 3, mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan kung kayo'y mga hulog sa sari-saring tukso, yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. So dito masusuri kung ang ating pananampalataya ay tunay. So sinisiyasat ng Diyos sa pamamagitan ng mga problema, sa pamamagitan ng mga pagsubok sa buhay, ang ating pong pananampalataya sa Diyos. Hindi malalaman kung gaano katatag at katibay ang pananampalataya mo unless na ilubog ka ng Diyos sa mainit na mga problema sa ating buhay. Amen po ba? Hallelujah. Yan po ang ipinakikita rito mga kapatid. Ginagamit niya ang problema upang suriin ang pananampalataya natin. Upang siyasatin ang pananampalataya po natin kung ito ay fake or kung ito ay genuine.
Hallelujah. Amen? Ikatlo na layunin, mga kapatid, gumagamit ang Diyos ng mga problema upang itama tayo. Itama tayo, mga kapatid. Minsan ang ilang mga aralin ay natututunan lamang natin sa pamamagitan ng mga sakit at pagkabigo. Katulad ng isang bata, di ba, na sinasabihan ng mga magulang na huwag hawakan ng isang mainit na kalan. Pero ano ang gagawin? Dahil sa hindi pakikinig, hinahawakan ang kalan, anong mangyayari? Masusunog siya o mapapasok siya. Praise God. Amen. So, ganun po, mga kapatid, no? Minsan natututunan lang natin ang halaga ng isang bagay, katulad ng kalusugan, katulad ng pera, katulad ng isang relasyon, sa pamamagitan ng pagkawala nito. Doon lang tayo natututo. Kapag ka dumaan na ito sa ating mga buhay, no? Kaya itong problema ay gusto ng Diyos itama ang ating pong pagpapahalaga. Itama ang ating pong mga prioridad sa ating buhay. Hallelujah. Praise God. Katulad ko po, mga kapatid, no, kung hindi pa ako dumating sa ganitong pangyayari sa aking buhay na kung saan ako po ay nagkaroon po ng sakit sa puso, nagkaroon po ako ng diabetes, no? Praise God. Tsaka ko lang natutunan yung pagtama at pagpapahalaga sa kalusugan. Dahil noon, ang prinsipyo ko, mga kapatid, lagi kong sinasabi, kumain man ako ng crispy pata, ng mga lechon, no? Kahit na ako kumain, at least mamatay man ako, nakangiti ako, kaysa naman ako ay mamatay ng kumakain ng tuyo. Oh. Praise God. Yun ang prinsipyo ko noon. Pero, nung dumating at pinadaan ng Diyos ako sa ganitong kondisyon, mga kapatid, ng aking kalusugan, doon ko nakita ang kahalagahan ng aking kalusugan. Nagkaroon tuloy ako na itama ng Diyos ang mali kong prinsipyo. Hallelujah. Praise God. Diba? Minsan kasi may maraming tao, mali ang mga prinsipyo sa buhay. Tulad po nung mga taong hindi nagpapahalaga sa pinaghihirapan nila, yung mga one-day millionaire na pagkasweldo, bili agad ng kung ano-ano. Tama? Nakita niyo yung mga kababayan natin na mga Ilocano. Sinasabihan natin sila yung mga kuripot, pero hindi ho yun. Hindi sila mga kuripot, kundi sila ay marunong lang magpahalaga sa kanilang pinagpagalan at kanilang pinaghihirapan. Hindi yung mga tapos masweldo, yung iyong pinagpagalan ng isang buwan, uubusin mo lang sa loob ng isang araw, isang linggo. Kinabukasan, nangungutang ka na. So kung hindi pahihintulutan ng Diyos ang mga bagay sa buhay natin na mawala, ay hindi natin makukuwang pahalagahan. No? Hindi maitatama ang ating prinsipyo, mga kapatid. So ang problema ay isang paraan para itama tayo sa mga paniniwala natin, itama tayo sa ating mga prinsipyo, itama po ang ating pong mga pagpapahalaga sa buhay. Hallelujah. Yan po ang pakatatandaan po natin, mga kapatid, no? Kaya nga sinabi po dito sa Salmo 119, talata ay 71 at 72, 71-72. Mabuti sa akin na ako'y napighati. Yan ang sinabi ni David, ha? Upang aking matutuhan ang mga palatuntunan mo. Ang kautusan ng iyong bibig ay lalong mabuti kaysa sa akin, kaysa 1,000 ginto at pilak. See? Yan ang binanggit dito ni Haring David, na mas mabuti pa raw sa kanya ang siya'y napipighati o yung dumadaan sa mga pagsubok at sa mga problema. Bakit? Upang matutuhan ang mga palatuntunan. See? Hallelujah. Praise the Lord. So nawa, mga kapatid, no? Tingnan po natin yung pong ito pong dinadala ng mga pinagdadaanan nating pandemya at krisis sa ating buhay.
na dapat ay meron tayong natututunan, may itinatama sa ating pong mga paniniwala at yan naman po ang naging resulta. 'Di ba? Nagkaroon tayo ngayon ng pagpapahalaga sa ating mga kalusugan. Natuto na tayong mag-ingat. Amen? Hallelujah! Kung hindi pa dumaan ito pong mga krisis na ito pong pandemyang ito, itong problemang ito, maitatama ba ang pagpapahalaga natin? So maraming tao na ngayon ay nakatipid ng malaki dahil hindi na sila makapunta ng mga mall para mag-shopping, para mamili ng kung ano-ano dahil nag-lockdown. So nakaipon sila. Nakita nila ang kahalagahan ngayon ng kanilang pera dahil maraming tao ngayon nawalan ng trabaho. Oh. Kaya maraming natutong magnegosyo. Kahit hindi negosyante, natutong magnegosyo through online. So nakita ninyo mga kapatid, tama po ba? Na itama tayo ng Diyos sa mga prioridad natin, no? Na nung mga panahon na tayo wala na tayong panahon sa ating mga pamilya, ngayon sumobra pa ang panahon natin sa ating mga pamilya. Praise God. Ikaapat na layunin ay gumagamit ang Diyos ng mga problema upang protektahan tayo. Proteksyonan tayo mga kapatid. Ang isang problema ay maaring maging isang pagpapala na nagkukubli upang pigilan tayong mapinsala sa isang bagay na mas seryoso. Kung baga, blessing in disguise ang mga problema. May mga ganyan po mga kapatid, di ba? Like this crisis na ito, naging blessing pa sa marami. Ano yung kanilang mga ipinagpapatotoo? Na dahil sa pandemyang ito, ay marami silang natutunan. No? Hallelujah! So nilalayon nitong, sabi nga, naalala po ninyo yung karanasan ni Joseph? Di ba? Yung mga pinagdaanan niya sa kamay ng kanyang sariling mga kapatid, yung pinagdaanan niya sa asawa ni Potiphar. Makita po ninyo mga kapatid, ano nangyari? Hindi baga siya ay naitaas sa kanyang posisyon matapos na siya ay maipagbili bilang alipin, matapos na siya ay maglingkod kay Potiphar at pinagbintangan na isang rapist, matapos na siya ay makulong. Praise God. Ang lahat ng yon na pinagdaanan ni Joseph ay nagsilbing pagpapala sa kanya. Blessing in disguise. Hallelujah! Bakit po? Kasi ito yung sinabi ni Joseph sa Genesis chapter 50 verse 20. Anong sabi niya rito? Nilayon ninyong saktan ako. Ngunit inilaan ito ng Diyos para sa kabutihan. Para sa kabutihan. Praise God. Bakit po? Kasi kung hindi dahil kay Joseph, namatay sa gutom ang maraming tao. Pero dahil ginawa siyang katiwala ng buong Ehipto, ano nangyari? Nakaligtas sila sa taggutom at tagtuyot. Yan po. Kaya may mga problema, mga kapatid, na nagsisilbing blessing. Blessing in disguise. Amen? Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Ikalima, gumagamit ang Diyos ng mga problema upang paging ganapin tayo o gawing banal. Ang mga problema, mga kapatid, kapag tumugon tayo ng tama, pakinggan po ninyo ito. Kapag nag-response tayo ng tama, they are character builders. Yes, problems are character builders. Praise God. Good morning po kay Sister She Branzuela ng Dasmariñas, Cavite. Isang mapagpalang umaga po, Sister She, at sa iyong buong pamilya. Purihin ng Panginoon. At ganoon din, shoutout kay Surendra Zing. Good morning, Surendra Zing. At praise God, shoutout po kay Senaida Reyes. Ang pagbati po ay galing po kay Brother Israel Quinto, Senaida Reyes. Hallelujah.
At good morning din po kay Architect Leo Rosas at sa yung asawa, Sister Nene Rosas, at sa yung mga kasama dyan sa bahay. Ha? Praise the Lord, purihin po ang ating Panginoon Diyos sa inyo pong buhay. Hallelujah. Good morning din po kay Sister Marilyn Soribio. Sister Marlene, yung laing natin dyan ha, 4 ang order daw. 4. Praise God. At ganoon din po from Dasmariñas, Cavite. Good morning kay Brother Luisito Mikiyabas. At ganoon din kay Sister Eloy Labis Mikiyabas. Good morning. At ganoon din po kay Sister Liobi Palomares ng Sukat, Parañaque, San Antonio, Bali 6. Hallelujah. Purihin ng Diyos. Okay. So pagpapatuloy po natin. So ginagawa po tayo nitong banal, no? Kung baga, yung pong nag-response po tayo ng tama, no? Ito ang nagbibuild sa atin ng karakter. Ang Diyos ay higit na interesado sa ating pagkatao kaysa sa ating pong kaginhawaan. Okay? Ang ating ugnayan sa Diyos at ang ating pagkatao ay ang tanging bagay na pwede nating madala sa walang hanggan. Hallelujah. Kaya nga sinabi rito ng Roma 5, talatang 3 at 4, at hindi lamang gayon, kundi naman nangagagalak tayo sa ating mga kapigatian, na nalalamang ang kapigatian ay gumagawa ng katyagaan. Katyagaan. So, ibig sabihin, ito yung nagbibuild sa atin para magkaroon tayo ng patience. At ang katyagaan ng nagpapatunay at ang katyagaan ng pagpapatunay at ang pagpapatunay ng pag-asa, unti-unti tayong binibuild up nito, mga kapatid. Hallelujah. Ang punto rito, mga kapatid, ang Diyos ay gumagana sa ating buhay kahit na hindi mo ito kinikilala o naiintindihan. Ngunit mas madali at kapakinabang kapag tayo ay nakikipagtulungan sa ating Panginoong Diyos. Amen. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon Diyos. So, He is at work in our life through problems. Even if we do not recognize or understand, mga kapatid, it is much easier and profitable when we cooperate with God. Yes, hallelujah. So, binibuild up tayo, pinapaging banal tayo, dumadaan po tayo doon sa tinatawag na proseso ng pagiging perpekto, mga kapatid. Hallelujah. Paano ko nasabi yan, mga kapatid? Pakinggan po ninyo yung sinabi ron. Dadako na tayo ron doon sa Romans chapter 28, verse 29. 28 and 29. Romans chapter 8. Sabi rito, and we know. Yung salitang we know, alam natin, nang ibig pong sabihin, God is in control. Alam natin, o dapat malaman po natin, that whatever problem na haharapin po natin, whatever crisis, whatever pandemic na haharapin natin, we must know that God is in control. Kaya sinabi rito, and we know. We know. Okay? Yan po ang una. That God causes. That God causes. Anong ibig sabihin yan? Hindi nagkakamali ang Diyos na tayo ay pinahintulutang dumaan sa mga problema. Our life is not a mistake. Hindi mali na tayo ay nasa ganitong sitwasyon, nasa ganitong kalalagayan. Hindi nagkamali ang Diyos na inilagay ka diyan sa kinilalagyan mo ngayon, kapatid. Huwag mong iisipin na nagkakamali ang Diyos. That God causes. Hallelujah. So, sulat po niyan, we know, ibig sabihin, nasa control ang Panginoon. Praise God. That God causes, ibig pong sabihin, hindi nagkamali ang Diyos na pinahintulutan niyang dumaan tayo sa mga problemang kinahaharap natin
ngayon sa ating buhay. Kapatid, all things. Anong ibig sabihin ng all things? And we know that God causes all things. Okay? Anong ibig sabihin niyan? That God, no, ang Diyos ay involved sa lahat ng ating pong ginagawa o gagawin. He sees everything. Nakikita niya ang lahat. Alam niya ang lahat. Alam niya ang kasalanan natin. Alam niya ang mga pagkakamali natin. Alam niya ang kabuuan ng ating buhay. All things. God knows all things about us. Yes, kapatid. Hindi bulag ang Diyos. Hindi bato ang kanyang puso. Alam niya na ikaw sa mga panahong ito ay nagdurusa. Alam niya sa mga oras na ito na meron kang sakit na hindi na, praise God, na hindi mo kayang resolbahin. Alam niya yung kinalalagyan natin. He knows everything. God knows everything. He sees everything. Bawat detalye ng ating buhay, alam ng Diyos. So, and we know that God causes all things to work together. Yung salitang to work together, mga kapatid, pakinggan po ninyo, na tayo po ay hindi po nag-iisa. Not, kumbaga hindi tayo independently, not separately, hindi tayo hiwalay, but together. Together, mga kapatid, na ang lahat ng pangyayari sa buhay po natin ay nagkakalakip-lakip, no? Na gumagawa sa plano ng Diyos. Yan po. All events sa buhay mo, sa buhay ko, work together for God's plan. Sa plano ng Diyos. Meron siyang plano, mga kapatid. Ano ang plano niya? That God causes all things work together. Anong plano niya? For good. For good. Hindi lahat ng bagay ang katotohanan ay mabuti. Di ba? In fact, most are bad or evil. But listen to this. God specializes in bringing out the good in every situation. Although hindi maganda, masama ang ating pong kinalalagyan, ang mga pinagdadaanan natin, but you must know the fact. You must know the fact that our God specializes in bringing out the good in every situation. Hallelujah. Praise the Lord. For good. Para kanino po? Para kanino itong for good na ito? That God, sabi rito, we know that God causes all things to work together for good to those who love God. For good. Okay? To those who love God. Sa lahat ng nagmamahal sa Diyos, sa lahat ng tinawag. So this promise, itong pangako na ito ay para sa mga nagmamahal sa Diyos, para sa mga tinawag ng Diyos. Yes, lahat ng naririto sa mundong ito ay makararanas ng mga problema, troubles, and pains, but this promise is for God's children. Yes, para lang po sa mga anak ng Diyos. In fact, pwede nating sabihin that all things work together for the bad for those living. Opposite doon sa Diyos, to God and insist on having their own way. Yung mga
yung mga hindi sumusunod sa Diyos, na gumagawa ng sarili nilang lakas at paraan. Hallelujah. Praise the Lord. So kanino yung pangako? Sa lahat ng mga tinawag at mga nagmamahal sa Diyos. Ano po yun? For good. Hallelujah. According to His purpose. According. So ano po ang purpose ng problema? Ano po ang layunin ng problema? Okay? Ano po? Ang layunin niyan ay tayo ay maging katulad ng kanyang anak na si Jesus. So lahat ng mga bagay na hinahayaan ng Diyos, na pinahihintulutan ng Diyos na mangyari sa buhay natin ay sa ganoong layunin. To become like Christ. To build His character sa buhay po natin, mga kapatid. Ito ang pakay. Ang tayo ay maging katulad ni Hesukristo, kaya't lahat ng pinapayagan ng Diyos na mangyari sa iyo at sa aking buhay ay para sa hangaring ito. Upang maging katulad ng ating Panginoon, upang mabuo ang kanyang katangian sa ating buhay. Kaya sinabi po ng verse 29, for those who He foreknew, He also predestined to become conformed to the image of His Son. Yan po, mga kapatid, ang tunay na layunin ng mga problemang ating pinagdadaanan. Hallelujah. Ulitin ko po, mga kapatid, itong 5 layunin na ibinigay ng Diyos sa ating pong mga pinagdadaanan. Tandaan po ninyo, ang problema ay ginagamit upang ituwid ang landas na tinatahak po natin. Nagbibigay ng isang bagong direksyon sa buhay po natin. Ikalawa, upang siyasatin at suriin ang ating mga pananampalataya. Ikatlo, upang itama ang ating mga prinsipyo at paniniwala at pagpapahalaga. Kapatid, ikaapat, upang tayo ay proteksyonan. Okay? Hallelujah. Dahil kung minsan po ang mga problema sa buhay ay nagmimistulang pagpapala na nagkukubli upang tayo'y pigilan sa isang mas matinding pinsala. Blessing in disguise. At ikalima, upang gawin kang perpekto, paging ganapin at paging banalin. Nawa, mga kapatid, na intindihan po ninyo yung Romans 8:28 and 29. Okay? Hallelujah. Naisulat ho ba ninyo, mga kapatid? Ang kabuuan po ng ibig sabihin ng Romans 8:28-29, we know God is in control. Nasa control ang Panginoon. Kontrolado ng Diyos. At God causes, ibig pong sabihin, sinadya ng Diyos na tayo po ay malagay at dumaan sa mga problemang ito, pinahintulutan niya. So, hindi nagkakamali ang Diyos. Hindi tayo nasa isang maling pamumuhay. Okay? Kundi ito ay ipinahintulot ng Diyos na tayo dumaan ngayon. Maaari sabihin mo, bakit ako nandito? Baka yatang nagkamali ang Diyos na ako'y binigyan ng mga ganitong problema dahil ako naman ay naglilingkod sa Kanya, ako naman ay nagtatapat sa Kanya. Praise God. Hindi po, mga kapatid. Okay? All things, ibig pong sabihin, involve ang Diyos sa lahat. Alam niya ang lahat ng nangyayari. Alam niya, nakikita niya ang ating buhay. Alam niya ang lahat ng nagaganap sa ating buhay. Okay? Praise God. Hallelujah. And then, to work together, hindi tayo nag-iisa, hindi tayo hiwalay, no, together, kundi lahat ng ito ay nilalayo ng Diyos sa Kanyang magagandang mga planuhin sa ating buhay.
for good, para sa ikabubuti po natin mga kapatid, no? Dahil ang Diyos, kahit na sa isang masamang sitwasyon ay nakapagpapalabas siya ng magandang resulta, mga kapatid. Hallelujah. Purihin ang Diyos. At kanino para kanino ang mga pangakong ito ng Romans 8:29? To those who love God and to those who are called. Doon sa mga anak ng Diyos na tinawag at nagmamahal sa Kanya para sa Kanyang mabuting layunin according to His purpose. At ang Kanyang purpose is to become like Jesus Christ. So everything that God allows to happen in our lives is for that purpose. Sana po ay malaki po ang inyong natutunan ngayong umagang ito. At magbabago ang ating pananaw ngayon sa pagharap sa mga problema at mga suliranin ng ating buhay. Hallelujah. Pagpalain po ng Diyos ang ating pong pag-aaral ngayong umagang ito. So ngayong umaga mga kapatid, dadako po tayo sa ating pong mga kahilingan, ating pong isama sa panalangin ng ating mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Glory to God. Hallelujah. Kasama natin sa panalangin ang ating pong mga kapatid, Sister Marilyn Estonactoc Poster. Praise God, sama natin siya sa panalangin. Ganon din si Romerico Dumlao, Diosdado Gotera, Hanilin Alvarado, Zilda Rosales. Praise the Lord. Sama rin natin si Mir Romelito Valdez, Mami Chusi Yuson, Mami Lourdes Tan, Bimbi Soribio, Andrea Aranda, at ganun din ang mag-asawang Flor Teresa Lopez at Reynaldo Lopez. Sama rin natin si ang Kahala family at ang Brother Ray and Sister Elizabeth Ramirez and family, Brian Dembiaje, Meli Domingo, Rosel Domingo, Eupremia Conje, praise God, Lisa Villarico at yung kanyang mga pensyon ng kanyang mga anak, Ernie Perez, Ronald Chan, George Chedoro, Remy Costales, at ganun din yung pong mga kabuhayan ng ating mga kapatid ay isama rin natin sa panalangin. Ano po? Yung pong Skyhawk GPS, Reblink Internet Service, Mobile Device Integration Service, Jesus Our Wisdom Christian School, Veterans Motor Shop, Criskit Enterprises, architectural firm ni Architect Leo, at bookkeeping firm ni Sister Lily, at ang car rental services ni Brother Lloyd at nila Brother Fred Lopez. At ganoon na rin po yung mga paupahan po ni Nanay Leti Ignacio at Sister Remy Costales, at yung pong boarding house ni Mami Chi, sama rin natin sa panalangin. So tayo po'y dadako po ngayon na sa ating pong Panginoon Diyos. Manalig po tayo na ang katugunan at kasagutan ay ngayon ibibigay. Okay? Ngayon po ang kagalingan, mga kapatid. Ngayon ang kaligtasan. Ngayon ang kaginhawaan. Yes, ngayon ang kaginhawaan. Ngayon at hindi bukas. Panginoon namin Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat, ngayon pong umaga, nagpapasalamat po kami sa iyong mga salita na amin pong tinunghayan, mga pinag-aralan at binulay-bulay po namin, Ama. Salamat po sapagkat ipinaunawa po ninyo sa amin kung ano ang tunay na layunin, kung bakit kami dumadaan sa mga problema at mga suliranin ng buhay. Ang problema ay isang universidad, isang paaralan na dapat pong pasukin ng bawat isa sa amin upang kami matuto, sapagkat nais mo kaming ituwid, Panginoon Diyos, nais mong siyasatin ang aming pananampalataya, nais mo kaming itama sa lahat ng aming pong mga prioridad at paniniwala at pagpapahalaga sa aming buhay, at nais mo rin kaming proteksyonan at pagingganapin sa pamamagitan ng mga problema at mga suliranin. Kaya naman, Panginoon, nawa ang mga mensaheng ito'y naging kapakipakinabang sa bawat isa na nakapanood, Panginoon, at ngayong umagang ito, inaangkin po namin, O Diyos, ang kapangyarihan nito sa aming buhay. Salamat, Ama. Ngayong umaga, narinig po ninyo
ang mga pangalang aking binasa, Panginoon Diyos, mga kapatid namin na nagdurusa at dumadaan sa mga iba't ibang uri ng mga sakit at karamdaman. Kaya sa pangalan ni Jesus, O Diyos, inaangkin po namin ngayon na, Panginoon, ang kagalingan ng aming mga kapatid na dumadaan sa mga cancer, sa mga kidney failure, Panginoon, sa mga heart disease, Lord, sa diabetes, Lord, sa mga nerves problem, O God, ngayong umagang ito, Panginoon, inaangkin po namin ang ganap na kagalingan ngayong umagang ito, Panginoon Diyos. Sama-sama po naming sinasaway ang lahat ng espiritu ng sakit at karamdaman sa pangalan ni Jesus, at ngayong umagang ito, Lord, inaangkin po namin ang iyong mahimalang pagkilos sa bawat kalusugan ng aking mga kapatid. Dalangin ko, Panginoon, ang aming kapatid na ngayong umagang ito, si Marilyn Estonacto Foster, Panginoon Diyos, hipuin mo ang kanyang puso, Panginoon. Lord, turuan po ninyo siyang magpakumbaba. Bagabagin mo, Panginoon, ang kanyang damdamin sa mga sandaling ito, Panginoon, at hayaan mong makilala kanya bilang Panginoon, tagapagligtas at hari ng kanyang buhay. Tawagin mo, Panginoon, ang kanyang pansin, Panginoon Diyos, sa kahit na anong kaparaanan. O God, ngayong umagang ito, dalangin ko rin po, Ama, si Rosel Domingo, Panginoon, nawa ay mabuksan ang kanyang puso, Panginoon, at siya ay matutong magpakumbaba sa iyong harapan, Panginoon, at maging isang ganap siyang masunuring anak, Panginoon, at patuloy, O Diyos, na hipuin mo at baguhin mo ang kanyang pamumuhay, Panginoon Diyos. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, salamat din po, Panginoon, sa paghipo mo sa kapitbahay ni Sister Lisa na si Meli Domingo. O God, na makipag-cooperate siya, Panginoon, sa gumagawa ng bahay ni Sister Meli Domingo, Panginoon, at magkaroon sila ng maayos na pagkakasundo at pakikipag-usap. Maghari ang kapakumbabaan sa kanyang puso, Panginoon Diyos. Salamat po, Ama, sa patuloy na pagpapala mo sa kalusugan ng aming mga kapatid katulad ni Bimbi, Panginoon, at Florberisa Lopez, Panginoon, at Reynaldo Lopez. Salamat din, Panginoon, sa mga biyaya at pagpapala na patuloy na dinadaloy mo sa mga kumpanyang ito, sa mga kabuhayan ng aming mga kapatid. Lord, dalangin ko po, Ama, na i-release, Panginoon, ang mga pumipigil sa lahat ng mga pinansyal na pangangailangan, Lord, ng mga kumpanyang ito, Panginoon Diyos, sa pangalan ng Jesus. Hallelujah, Panginoon Diyos, na matutunan at malagay sa kanilang mga isipan ng kanilang mga responsibilidad na sila ay kinakailangan, Panginoon, tumugon sa mga pangangailangan ng mga kumpanyang ito. Lord, more client, more customer para po sa lahat ng mga company ito, Panginoon Diyos, na aking pong binanggit sa prayer request, Panginoon Diyos. Pagpalain mo, and we release right now the spirit of blessing right now, financial blessing, financial stability, financial breakthrough upon this companies, Panginoon Diyos, at maging sa mga trabaho ng aking mga kapatid na kanila pong pinagyayaman at kanila pong pinagpapahalagan. At ngayong umagang ito'y natutunan po namin ang tamang pagpapahalaga sa lahat ng mga pinagpapagalan at pinaglalaanan ng mga panahon at lakas. Salamat po, O Diyos, ngayong umagang ito. Ingatan din po ninyo, Panginoon, ang mga mahal ko sa buhay na nasa bansang Amerika, Panginoon, lalo na ang aking may bahay na si Rochi Dalena, na laging pumapasok araw-araw, Lord. Ilayo mo po siya sa espiritu ng COVID-19, sapagkat ang Amerika ang pinakamayroong mataas na kaso ng COVID, Panginoon Diyos. Lord, kaya naman ipinagkakatiwala ko siya sa iyong makapangyariang kamay. Ingatan niyo rin po si Desmond at si Zaira, maging ang mga in-laws ko, Panginoon, na nandoon sa Amerika, Australia at Canada, Panginoon Diyos. Ganon din po ang mga kapatid namin na nasa gitnang silangan, O God. Patuloy mong ilayo sila, Sister Lisa, sa kanya pong patrabaho sa hospital. Patuloy mo siyang takpan at proteksyonan, Panginoon Diyos, ng iyong kapangyarihan. Ganon din po si Arnel Alpon at ang kanyang buong pamilya. At ganon din po, Panginoon, sina June Soribio and family, Marvin Soribio and family, at Mario Soribio and family. Ganon din po, Panginoon, yung mga kapatid namin na nasa Canada, Panginoon Diyos. Ang Quinto couple, Panginoon, Sister Marilu at Brother Israel, at ang Lala and family, at ganon din po, Panginoon Diyos, ang pamilya po
ni Sister Elizabeth Ramirez and Ray Ramirez and family. Ganun din po, Panginoon, ang pamilya po ni Marian Santos at Leo Santos and family, Panginoon Diyos. At ganun din po, Panginoon Diyos, ang Kalikdan family, Diana and JR. Ganun din po ang pamilya po ni Sister Chiki, si Edson, si Leia, si Isabel, Nudge at si Jed, Panginoon Diyos. Patuloy nyo silang ilayo sa anumang kapahamakan at mga panganib ng buhay, Panginoon Diyos. Ganun din po sila Brother Emil Dalipe ng Scotland, Nice Dominguez ng Israel, Panginoon. Patuloy kong itinatalaga at ipinagkakatiwala ang kanilang kaligtasan sa iyong makapangyarihang kamay. Salamat po, O Diyos, ngayong umaga sa mga nanonood at nakasubaybay sa programang ito, Lord. Patuloy mo po silang pagpalain. At salamat, Panginoon, sapagkat sa araw na ito muli ay nakaranas po kami ng isang napakagandang araw at panahon dahil ikaw ang Diyos na mayroong kontrol sa lahat ng bagay. Alam mo ang lahat ng pangyayari. Alam mo ang lahat sa aming buhay. Kaya hindi ka nagkakamali, Panginoon, na kung kami man ay dumadaan sa mga ganitong sitwasyon ay kasama ka namin at ikaw ang may kontrol ng lahat ng bagay. O God, we give you praise. We give you glory and honor. In Jesus' name we pray. Everybody says, Amen, Amen, and Amen. Hallelujah. Praise God. Good morning kay Nanay Stella Pugal ng Sukat Paranaque at ganoon din po sa iyong mga apo at sa inyong mga anak, Nanay Stella Pugal. At ganoon din po kay Sister Rose Tasipit at Brother Romy Tasipit. Good morning, good morning. At kay Ruru. Hallelujah. Sabi ni Sister Lisa Villarico, marami po akong natutunan, Pastor. Oh, God be the glory. Hallelujah. Salamat naman po. Praise God. Amen. Sabi ni Sister Becky Adendido, God is good all the time. Thank you po, Pastor. Have a happy weekend. Stay safe, everyone. Di malaman ang gagawin. At dahil wala tayo kahapon, mga kapatid, magbabayad po ako ng isang araw. Bukas po meron tayong live. Bukas ng umaga, Sabado. Abangan po ninyo, meron po tayong gawain. Meron po tayong Bible study. Bukas. Salamat sa mga kapatid na sumubaybay ngayong umagang ito at ganoon din po sa mga nag-host at ganoon din po sa mga nag-share ng word ng ating pong programa. Salamat po sa inyo at sa mga kapatid na nagpadala ng kanilang mga tulong, ayuda sa mga lingkod ng Panginoon. Salamat po sa mga blessings na ibinahagi po ninyo sa amin. Ano po? Praise God, ang Diyos po ang magpapala sa lahat ng inyong mga kabutihan. Tanda po ninyo, hindi ho natutulog ang Diyos. Praise God, hallelujah. So bukas po, praise God, maaring ang mensahe po natin is all about the problem again, looking beyond our problem. Ha? Okay, praise God, looking beyond our problem. Hallelujah. So panibagong paksa yan bukas, karugtong po nitong mensahe natin ngayong umagang ito. Hallelujah. At sa Sunday, wag po ninyong kalilimutan, sama-sama po tayo sa ating pong physical worship sa church. Okay? Huwag niyong kalilimutang magdala ng inyong face mask at face shield sa darating na linggo. At sa mga hindi nakakaalam ng aming pong church na nakikinig ngayon at nanonood,
Ang church po ng Sa Diyos Walang Imposible ay nariyan po sa Kilometer 18 Impex Compound, harap lang po ng SM Hypermart. Okay? Praise God. At doon po'y nagsisimula po tayo. Late na tayong magsimula. Alas 10 na po halos nagsisimula doon. Praise God. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Kaya maaring late po ang broadcast po sa darating na linggo. Praise the Lord. Dahil late na po, back to normal talaga. Hindi new normal, ha? Praise God. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. So, kayo po ay inaanyahan po namin na sumama sa amin sa Sunday worship service sa Diyos Walang Imposible. Malapit po yan. Dito po sa harap ng SM Hypermart bago po dumating ng Uniwide Metro Mall. Makakakita po kayo ng gasolinahan doon, gas station na ang pangalan po ay Rayo Aki. No, bababa po kayo doon sa tapat ng Rayo Aki gas station at papasok po kayo 50 meters away. Nandun na po ang church ng Sa Diyos Walang Imposible. Sino na aking nilapitan, tulong na inaasahan, di rin natatuan. Ako'y nagdurusa forever sa buhay. Ako ay bigo forever. Masahimik po ng tugtugin ito. Muli ang inyong lingkod ay pansamantalang mamamaalam at magkita-kita po tayo bukas sa ganito pa rin pong oras, ganap na 8 hanggang 9 ng umaga. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Nawa ay patuloy tayong pagharian ng kanyang dakilang pag-ibig at ang pagliligtas ng kanyang anak na si Kristo Jesus ay sumaatin saan man tayo pumaroon, at ang kapayapaan ng Diyos at sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu na patuloy na dumadaloy at nagahari sa ating buhay, madama po natin ang kapanatagan ng ating mga kalooban. Manatili po tayong ligtas, matatag at malusog sa gitna ng mga pinagdadaanan po natin. Huwag po tayong mag-aatubiling lumapit at dumulog ng palagi sa ating Panginoon Diyos, sapagkat sa Kanya ay walang imposible. Good day everyone, and God bless us all. To God be all the glory. Laging forever